hayaan ko lahat tumayo para sa ating panalangin. Okay, teacher na ang mag-lead. Angel of God. My guardian here, who has love, never mistake, at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, magandang umaga mga bata. Gusto niyo ba ng pangtuwa na sayaw? Opo, teacher! Okay, ngayon ay may replace si teacher na isang pampukaw na sayaw at tawagin ko sina Teacher Minette at Teacher Adrian para sabayan ako para gabayan kayo sa aming gagawing pampukaw na sayaw. Medyo mo. Shake, just like this. Shake, shake, just like this. Shake, shake, just like this. Clap your hands. Wiggle, just like this. Wiggle, just like this. Wiggle, just like this. Clap your hands. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap your hands. Okay, sa ulitin, magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Clyden at kasama ko ngayon si Teacher Minette at si Teacher Adrian. At kami ang magiging guro ninyo sa umaga ito sa asignaturang Filipino. Okay, ngayon mga bata, meron bang lumiban sa ating klase? Wala po, teacher! Okay, magaling. Kung gano'n, ay bigyan natin ng sigabong palakpakan ng aming mga sarili. Ngayon mga bata, ay hahatiin ko ang klase sa tatlong grupo. Ito ang magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, at ang pangatlong pangkat. Ngayon mga bata, nahati ko namin yung grupo. Ano ba dapat ang ating gawin pag si teacher ay nagsasalita sa atin? Okay, Saida. Makinig sa'yo, teacher. Okay, makinig. Ano pa? Mariel? Taas ang kamay, teacher, kapag gusto namin sumagot or may katanungan. Itaas ang kamay pag gusto mong sumagot. Ano pa? Okay. Wala na ba ibang kamay? Okay, ikaw, Little Paula. Huwag maingay, teacher. Okay, huwag maingay. Kasi pag nagingay kayo ay hindi nyo maririnig ang mga sinasabi ni teacher dito sa harap. Ngayon mga bata, ano ang nakikita niyo dito sa harap? Yellow. Okay, Paula. May puno, teacher, tapos hindi ko alam kung ano yung teacher. Bunga ba yan, teacher? Hindi yan. Teacher, papinanok pala, teacher. Kanakatok pala yan kita sa mga bubuyog. Okay, tama si Little Mariel. Ito ay bahay ng mga bubuyog. Sabihin niyo ang bahay ng bubuyog, teacher. Yung ano man, yung itim. O, yung maitim, pero yung sa loob ng bahay ng bubuyog. Hanin na yan, teacher. Gawanan nyo ng mga hanin ng bubuyog. Okay, ngayon natalakay natin ang tungkol sa hanin. Ngayon mga bata, gusto niyo bang ng hanin? Teacher, yung kailan at susi. Okay. Ngayon mga bata, tutulungan natin ang mga bubuyog na makarating dito para makagawa sila ng honey at makakain. Gusto niyo Teacher, ba? asan ang bubuyog? Teacher, oo. Asan ang bubuyog? Kayo mga bubuyog. Tutulungan natin sila makarating dito. Ngunit, paano natin sila matutulungan makarating dyan? Para makagawa sila ng mga honey. Teacher, bigyan natin teacher. Okay, Mariel. Teacher, yung mga
Okay, maasahan ko bang gagawin niyo yun? Opo, teacher! Okay, magaling. Kung ganon mga bata, ay may papakita ko sa inyo. At nais ko, pagmasdanin din ito, kung familiar ba kayo sa mga larawang ito. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, may nakakalala ba sa inyo kung ano ang naging talakay natin noong nakaraan? Teacher! Okay, Mariel. Ano, teacher? Parabola po, teacher. Okay, parabola. Maaari niyo bang bigyan ng hulugan ng parabola? Okay, parabola. Teacher, kadalasan po, teacher, hamon po siya sa Biblia po, teacher. Okay, maguli. Ang mga parabola ay hamon sa storya galing sa Biblia. Okay, ngayon mga bata ay may papakita si teacher na larawan. At nais ko, sabihin niyo kung familiar ba kayo sa mga larawang ipapakita ko. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher! Okay, bakit sa unang larawan? May parang po siya. Okay, Teacher, alam ko yan. ito ay tungkol sa babae at okay, maaari mo bang basahin ang kasulat? Little Triana. Ano, teacher? O. Ang. Alamat. NG. Palay. Okay. Ang NG ay babasahin natin na ang alamat ng palay. Okay, para sa pangalawang larawan. May buwan, teacher. Saka yung babae, teacher. Mapula. Mapula yung teacher. Naka-flash on. Alam mo? Naka-flash on siya para maging maganda sa larawan. Okay, para sa pangatlong larawan. Teacher, wala sa ginagawa yung babae. Teacher, teacher. Teacher, ayun yung buhok. Okay, Teacher, may- wala na siyang galunggon. May caption, teacher. Yung ilong niya is red. May color. Para yan ang buhay ang larawan. Hindi, ginagat ko Sa yan. tingin ninyo, ano ang kanyang hawak? Pia! Okay, pinya. Larawang aking pinagkita mga bata, ano sa tingin ninyo ang magiging talakay natin sa umaga? Teacher po, teacher. Okay, Saida. Teacher, sa tingin ko po, teacher, tungkol sa alamat. Okay, tungkol sa alamat. Ngayon mga bata, para mas ma-prepare tayo sa ating gagawin talakayan ngayong araw ay may ibibigay si teacher na aktibidad. Nasasagutan ninyo bawat grupo. Ang gagawin niyo lamang ay ilalagay ninyo sa web map ang mga parte ng alamat. Parte. Bahagi. Ano, teacher? Elemento? Ano? Bahagi ng alamat. Dito na kami ang Bahagi, teacher. Opo. Opo. Wala kami ano, teacher, oh. Bahagi yan. Simula. Bahagi, teacher. Gawin na. Teacher, bahagi or elemento. Alamin or malaman Bahagi. Bahagi. para malaman. Oh. Okay, bibigyan lang kayo ng teacher ng 3 minuto at ang 3 minuto ay nagsisimula ng Nakalasan. Ang elemento, walang mga tauhan. Mga anak, mga siya. Nakalasan ang walang nag-answer. Tapos naman teacher. Paskil sa ang mga ginawang video. Sir, nothing. At pumili na ang isang representative. Ako na nga. Teacher, teacher. Pumili na ang representative. Kasi sinabi bahagi. Mali na nga teacher. Answer. Elemento. Tauhan. Pagkalasan awan. Alam mo, teacher na perfect. Teacher kami, no erasure. Hindi kami magpa-teacher mag-yes
Talakayan. So, magandang hapon mga bata. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, aming guro. Naku, mukhang matangay na kayo. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng energy level check. Uunahin natin ang pangalawang pangkat. Pangalawang pangkat, energy level check. Check na check! Magaling. Pangalawang pangkat. Paano naman ang sa unang pangkat? Magpapatalo ba kayo? Energy level check, unang pangkat. Check na check! Sa pangatlong pangkat naman, energy level check. Check na check! Naku, mukhang matangkay ang pangatlong pangkat. Ulitin nga natin, pangatlong pangkat, energy level check. Check na check! Mahusay mga bata. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Ang magiging talakayan natin ay patungkol sa alamat. Aalamin natin kung ano ang alamat at kung ano-ano ang mga bahagi ng alamat. Nais kong basahin ng unang pangkat ang unang talata. Sige, unang pangkat, pakibasa. Sa kabuuan ang alamat o legend sa Ingles ay isang uri ng kanikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Unang pangkat, ano nga ang alamat? Sure, pinagmulan daw ng mga bagay sa May daigdig. ibang tumayo ka, Muntinarhana? Sure, pinagmulan daw ng mga bagay-bagay sa daigdig. Tama. Ang alamat o legend ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay mayroong mga bahagi. Ang tauhan, tagpuan at banghay. Ang banghay naman ay nahahagi sa tatlong parte. Ito ay simula, gitna at wakas. Ano nga muli ang mga bahagi ng alamat? Tauhan, tagpuan, at banghay. Ano-ano ang mga parte ng banghay? Simula, gitna, at wakas. Tama. Ngayon ay dumako tayo sa unang bahagi ng alamat, ang tauhan. Sino ang makapagbabasa? Sige, Munting Marnel, maaari mong basahin mo. Tauhan, gumaganap sa kwento. Ano nga muli ang tauhan? Gumaganap sa kwento. Tama. Sa pangalawa naman, sa pangalawang bahagi, ano? Sino ang makapagbabasa? Sige, Munting Noyme. Tagpuan, lugar kung kailan at saan nagaganap ang pangyayari. Tama. Ang tagpuan ay kung saan naganap ang pangyayari. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong bahagi ng alamat. Ang banghay. Sino ang mga magbabasa ng unang bahagi ng banghay? Muting Paula? Simula, dito inilalarawan ang mga tauhan sa kwento at ang kanilang papel na ginagampanan. Ang tagpuan at panahon ng pinangyarihan ng insidente ay nilalarawan din sa simula. Tama. Ang simula raw ay dito ay pinapakita or pinapakilala ang mga tauhan sa kwento at kung ano ang kanilang mga papel or kanilang mga ginagampanan. Dito rin pinapakita ang mga tagpuan at panahon ng pinangyarihan ng insidente na nilalarawan din sa simula. Munting Rayhana. Kaya teacher, nabasa ko sa gitna dyan, teacher. Sige, Munting Rayhana, basahin mo. Tumayo ka, Munting Rayhana. Gitna. Kabilang dito ang saglit na kasiklaan, kaisulan at tunggali
ng kwento ay dito nakapaloob ang problema or ang pakikipagharap ng mga tauhan sa isa't isa. So, sa panguling bahagi naman ng panghay ay wakas. Ang wakas. Dito matatagpuan ang wakas. Basahin na lahat. Wakas! Kabilang naman sa wakas ang kakalasan at katapusan ng kwento. So, sa wakas, makikita ang kakalasan at katapusan ng kwento. Ang kakalasan ay dito nagkakaroon ng Hapit na masolve na problema. yes, dito na nagkakaroon ng pag-resolve ng problema. At dito naman sa katapusan ay ang Happy ending. ending ng kwento. At may ilang katanungan si teacher. Ang unang katanungan ni teacher ay ano ang alamat? Sige na, munting Noyme, ano ang alamat? Teacher, ang alamat ay pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Tama. Ang alamat ay ang pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ano-ano naman ang mga bahagi na alamat? Sige nga, munting Paula. Tauhan, tagpuan, at bahay teacher. Aral teacher. Tama, munting Paula. Maraming salamat. Teacher Dundo, maaari bang bigyan ng puntos ang bawat mga na sumagot? Ano ang tauhan? Sige nga, munting Mariel. Ano ang tauhan? Ang tauhan teacher sila itong bilang kwento. Mga bata, makinig kayo kay teacher dahil kung hindi kayo makikinig ay babawasan ng teacher ang inyong mga oras. So, ang tauhan ay ang gumaganap sa kwento. Ano naman ang tagpuan, munting Janet? Sandali. Mukhang hindi nakikinig si munting Janet kanina sa talakayan. Sino sa inyo ang maaaring tumulong sa kanya? Teacher Hana? Teacher, ang tagpuan kay doon nangyari ang bagay na ano yung scene. Tama. Ang tagpuan ay kung saan naganap ang pangyayari. Ano-ano naman ang parte na o bahagi ng bangkay? Sige, munting Saida. Teacher, ang parte ng bagay teacher ay simula, gitna, at wakas teacher. Tama. Ang mga parte o ang mga bahagi ng bangkay ay ang simula, gitna, at wakas. Naintindihan niyo lang ba ang ating diskusyon o talakayan sa hapong ito, mga bata? Opo, teacher! Kung sa gayon ay ibibigay ko na kay Teacher Longgong ang pagkakataon upang mas maintindihan ninyo ang ating magiging talakayan ngayong hapon na ito. Okay, so magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, aming guro. Kanina nakikita ko na naintindihan niyo ang ating tinalakay, ang tinalakay ni Teacher Gwinnett sa inyong mga partisipasyon, sa inyong mga sagot. Dahil dyan, walang pinagtitin ng video. At pagkinig kayo sa video, pakitalikod, tingnan niyo yung TV. Ito ay alamat ng linya. Pagkinig kayo dahil ito po nito ang mga gagawin natin mga gawain. Ang alamat ng pinya. May mag-inang Rosa at Pinang na nakatira sa liblib na lugar. Dahil mag-isang anak lang si Pinang, lumaki siyang sunod ng layo sa ina. Ang katulad ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Pinang at matututo rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na. Subalit nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak, pagkos naging tamad ang dalagita. Ang alam gawin ni Pinang ay kumain, mamintana, maglaro, maligo, at matulog. Lagi pang nangangatwiran na pagod sa paglalaro kapag inuutusan ng ina o kaya hindi mahanap ang dapat hanapin. Mahal niya ang Rosa ang kanyang anak, kaya naman siya na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak na ipagluto siya ng lugaw. Sumunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gayunpaman,
inihain pa rin ito ni Pinang. Gusto mo magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit paano pinagsisilbihan siya ng anak. Minsan nagluto si Pinang ay umira ng kanyang katamaran. Bawat bagay na hanapin ay tinatanong niya sa kanyang ina. Nanay, nasaan ang palayo? Nanay, nasaan ang kutsara? Nanay, nasaan ang sandok? Hanggang sa maikis si Aling Rosa at pasigaw niyang sinabing, Naman magkalaga ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. halos tinig ng mga kapitbahay ang malakas sa sigaw niya. Tumahimik si Pinang at patagog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas sa mga oras hanggang sa nalipasan si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya na ang paghihintay. Nagising siya ng kapit-hapon na. Malapit nang gumabi ngunit hindi na rin narinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdalabo. Nabahala siya kaya kahit may sakit ay pinilit siyang tumayo upang hanapin ang anak. Nais naman sa kapitbahay ay wala nakakita kay Pinang mula sa kanilang umaga. Hindi na wala ng pag-asa si Aling Rosa. Marahil, nandiyan lang sa tabi-tabi ang kanyang anak. Naisip niya marahil at natako lamang si Pinang dahil sa unang sinabi niya. Nagpagaling siya at nagpalakas upang mahanap niyang anak, ngunit naging bigo siya. Hindi na niya nakita si Pinang. Hindi kaya tumayos na si Pinang dahil hindi na niya ito nakasikaso o kaya naman nagsawa na ang kanyang dalagita sa pag-aawa sa kanya. Ang mga katanungan ito ay nagsasalimbayan sa kanyang utak. Lumipas sa mga araw at lagi niyang hinihiling na sana ay bumalik na ang kanyang dalagita. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa ang tumubong halaman sa bakuran ng bahay. Dahil ikaw siyang maruga, araw-araw pinililigan niya ito hanggang sa namungang halaman. Laking gulat niya na makita ang bunga. Hugis ulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot nang maalala ang sinabi niya sa anak. Nagkatotoo nga bang sinabi niya? Tahimik na tumangis si Aling Rosa. Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pag-aaruga ni Aling Rosa sa halaman. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng sagutan nila mag-ina ng araw na nawala si Pinang ay madalas sabihin, Pinang nang iyan. Ilang pag-alala sa anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at pinamigay niya ng bawat isa. Bawat kanyang pinamimigay niya, ikinukwento niya kung paano siya nagkaroon ng kanyang halamang tanim. Mula noon, inahugapin niya ang halamang may bunga na huwis ulo ng tao at maraming mata. Okay, so maraming ibalik ang Matutong sumunod sa mga utos na Okay. So, intindihan niyo ba ang ating team ng video, mga bata? Okay, ito. Ayos na ulit. Okay. Okay, na kayo? Okay, so ngayon, di ba, ito ang pangkatuna, pangkatpangalawa, pangkatatlo. Lumako na tayo sa ating gawain. Ang pangkatatlo, ang gagawin nyo ay isang ladder map. Alam niyo ba paano gawin ng ladder map? Ito ay gumawa na kayo ng ladder, parang hagdan. May pakbang dito ang una, dito ang pangalawa, pangatlo kung nangyari. Tungkol sa alamat ng dunya. Bibili ko sa inyo at mamaya. Magsimula. Ang pangalawa naman, ang gagawin mo ay gumawa ka ng fishbone. Ano po yung fishbone? Sa taas ay sanhi, sa baba naman ay bunga. Gawa ka ng para pawang isda dito. Sa taas, sanhi, sa baba ay mga tuwa. Galing. So, nung grupo ay gumawa kayo ng sariling wakas. Gumawa kayo ng role play. Gumawa kayo ng sariling wakas tungkol sa bidyong alamat ng pinya. Gumawa kayo ng sariling. Okay, kayo na bahala sa mga sarili. At meron tayong pamantayan. Ito ang pamantayan. Una, partisipasyon. Dapat kayo tatlo ay magbilang 30%. Laman, 35%. At obviously back ay 30%. Maliwanag, mga bata? Galing. So, Tulungan mo ako. Mabilis ako.
Una, pangalawa, pangalawas. Ano ngayon sa laman ng bahay? Simula, gitna, wakas. Oo. Okay, ano yung tali lang? Bakit maingay na ang pangalawang? Teacher, kasi nag-graduate namin. Okay, yan. Nandun sila teacher. Dito ang wakas. Pwede Oo. mo na. Gusto mo na, gusto mo wakas. Ilagay teacher na nangyari sa wakas. Oo. Kahit isang sa So, ate ay, sabi niya, ito. Ang sana niya kay Tamo. Wala lagi na. bukas. Hindi ko ba sabihin kanina? Teacher. N-I-C-E, N-I-C-E, nice, 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 Okay, nice. hintayin muna natin ang ibang grupo. Pagkatapos nila, sa kanan nyo, i-participate ng role play. Sa wakas na siya. Mga bata, makinig muna. Bago nyo gawin, i-representa ang inyong mga ginagawa, ay basahin nyo muna ang mga panunod mamaya, ha? Kuha? Okay. Okay, 2 minuto na naman iwan. Yes, manami. Okay, so, Inay si Bang Bang. sige na sa harap. Wala. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Inay, pwede tayo mag-road break. Sir, pwede ako lumabas? Oh, pwede. Muli ka, ha? Ako, teacher. Okay, tingnan sa pamantayan. Kita nyo ba? Yes, teacher. Okay, so, tapos sa lahat, magbibigay ng punto sa lahat ng grupo mga picture. So, ngayon, tingnan natin ang group 1. Basahin mo muna ang panuto. Role play. Batay sa napanood na alamat, gumawa ng inyong sariling wakas na kwento at isalula ito sa klase. Okay, so, ito muna. Group life. Teaspoon. 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 Ready? Lights, camera, action! Wow. Nagpalakas muna si Aling Rosa sa kanyang sakit upang mahanap niya ang dalagitang si Pinang. Asan na kaya si Pinang? Ang tagal niya na hindi umuwi. Lumipas ng ilang araw, ay nakabalik na ang dalagitang si Pinang. Nay! Nay! Saan ka magaling? Pinapapa ako nagiging Pinang! Maraming
mag-ina at naging masunuring anak na si Tina. So, ang role play. So, bigyan natin sila ng amazing clap. 2, 3, go! 1, 2, 3, sing, 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 amazing! So, ano natin ang group ko? Basahin muna ako ito. Okay? Pangalawang pangkat, fishbone, sani at bunga, panuto. Batay sa kwentong napanood, magbigay ng dalawang pangyayari sa alamat at isulat ang pagmimilito. Okay. So gumawa po kami ng sani at bunga teachers batay sa kwento ng alamat. Yung sani namin teacher, meron kaming dalawa teacher, tamad at saka matigas ang ulo. Ay, sila. Tamad, ang sani teacher kay tamad, tapos ang nagiging bunga po teacher kay kapag yung bata po teacher ay tamad po sa bahay teacher ay hindi po talaga po matatapos ang mga gawain teacher, lalo na po kapag yung mama teacher ay may nautos sa iyo teacher. Then ang pangalawa kay sani kay matigas ang ulo at sinusuway ang utos ng magulang. Tapos ang bunga po ng teacher kapag ganito ka pong bata teacher kaya lagi ka pong nakapagalitan ng iyong Okay, napaka-husay. Bigyan natin ang group to ng good job vlog. 1, 2, 3, go! Good job! Good job! Bigyan ng okay, good job. Good job. So, tumayan natin ang pangatlong grupo. Sino ang Teacher. Sign from the teacher. Okay, sige. Panuto. Teacher, yung upo eh. Gamit ang ladder map, suriin ang banghay ng akdal ang alamat na kanya. Teacher, simula teacher is si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pinang. Kung saan si Pinang teacher is tamad siya kapag pinutusan siya ng kanyang ina. Tapos sa gitna teacher is yung nagluto si Pinang teacher. Tapos lagi niyang hinahanap ang nanay niya kung saan yung sandok, saan yung kutsara. Kaya sinabihan siya ng nanay niya na sana magkaroon na siya ng maraming mata. Tapos sa wakas teacher is naging pinya po si Pinang teacher. Okay, magaling rin. Bigyan natin siya ng 5 bilyong bagsak. Ano ba yun? 5 milyong bagsak teacher. 5 bilyong bagsak. Dapat mas malakas. May energy. Kasi bilyon. So, ready, set, go! 1 million. Hindi ganyan. Dapat may bilyon. Kasi mabagsak, diba? 1, 2, 3, go! 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. So, ganyan. May energy. So, ngayon, ang husay nyo sa mga pagkatang gawain. Ngayon, meron kung ibibigay sa inyo na individual na gawain. Tingnan ko kung talaga bang naiintindihan nyo kung gaano kalalim ang inyong pagkakaintindi sa ating mga pinala. Okay. So, kumuha kayo ng isang kapat papel at bigyan ko kayo ng 5 segundo. Minuto para sagutan ang ating sagutan. Okay, so basahin muna natin ang maluto. Sagutan ang mga sumusunod. Tingin sa ako ng tamang sagot. Okay, so dito nyo piliin ang mga sagot teacher. at dito nilagay ang mga sagot. So, tapos na ba? Yes, teacher. Okay, so ako na magbawas ko nito. Ngayon, meron tayong 3 alamin. Gawa niyo sa bahay. Maghanap kayo ng alamat. At isulat niyo sa inyong kuderno ang alamat at kanyang aral na napulot nyo. Okay? Yes, teacher. So, gusto nyo ba malaman kung sino grupo ang nakuha ng mas maraming buyog? Bubuyog? Opo, teacher. Okay, so sabay-sabay tayo mag-bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, mali. Walo. Sampo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang nanalo ay ang group 1. Group 2 at group 3, balik tumayo. Bigyan natin ng very good clap ang group 1. So, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good.